Dahil sa kanyang ginawa, malaking pagkasira sa paligid ang nangyari. Makikita din sa paligid ang madaming tao nakakalat at ang iba ay wala ng malay. Samantala, si Soma ay pinagmasdan lang ang commander na wala ng malay dahil sa kanyang pag-atake ng malakas. Dahil sa kanyang nagawa, nagulat dito ang Silver Unit at hindi makapaniwala na natalo lang ni Soma ang commander ng Armored Unit gamit lang ang isang pag-atake. Naisip nila na ang lakas ni Soma at kakayahan nito ay may ihalintulad na sa apat na general. Pero sinabi lang dito ng Armored Guard na hindi daw ganoon yun. Baka daw mas malakas pa si Soma sa mga ito. Samantala, si Soma naman ay naghahanda na ulit ng panibagong pag-atake. Pinaikot niya ng mabilis ang kanyang hawak na Iron Ball. Sabay malakas niya itong inihagis sa mga kalaban na nasa kanyang harapan. Sa kanyang ginawa, nagsitalsikan ang mga ito, sa lakas ng kanyang pagkakahagis. Dumiritso ito sa bahay at gumawa ng butas, samantala. Sa kabilang banda naman ng lugar, mayroong katahimikan dito. Nandito ang apat na general na nakasunod sa master ng ikapitong fortress. Sinabi ng isang general na umagang-umaga raw napakaingay na agad sa lugar na yun. Meron daw kayang ambush galing sa Miriam Union. Pero sinabi lang dito ng isa pang general na hindi raw siya sigurado. Pero ang Miriam Union daw ay hindi pa nakakalampas sa Ghost Valley. Sinabi dito ng kanilang master na si Lion King na kung ito raw ay totoo na ambush ng Miriam Union. Hindi raw ito maganda para sa kanila, at bakit daw ngayon pa? Ang kanilang mga tauhan raw ay nasa main fortress ngayon ng Meryong Fortress. Sabay tanong nito sa isang general kung ilang tauhan na lang daw ba ang natitira sa kanila. Sinabi lang dito ng general na ipinadala raw nila ng 4,000 na sundalo sa kanilang main fortress. Kaya mayroon na lang daw silang 500 sundalo na natitira dito. Pero hindi daw sila elite na sundalo, sabay tinanong ng Lion King ang lalaking alalay niya kung ilang sundalo daw ang umaatake sa kanila. Pero humingi lang dito ng sorry ang lalaki habang kinakabahan nito. Sinabi nito na isa lang daw ang nabalitaan niyang umaatake sa kanila. Nagalit naman dito si Lion King dahil iisa lang naman daw pala. Hindi nagtagal, ang kaguluhan ay umabot na rin sa kanilang lugar kaya nagulat na lang ang mga ito. Napatanong dito si Lion King kung gumamit daw pa ng pampasabog ang kanilang kalaban, hindi nagtagal, ang Iron Ball na inihagis ni Soma ay nakarating na rin sa kanila. Mabilis itong tumama sa isang kahoy at bumanda papunta sa mukha ni Lion King, napasigaw na lang dito ang mga general sa nangyari sa kanilang master. Samantala, makikita natin na ang Iron Ball ay nagawang masalag ni Lion King gamit ang kanyang mga kamay. Nagalit ito dahil isang tao lang daw ang gumagawa ng gantong gulo sa kanila. Sabi ng Lion King, parang may ipinadala ang Miriam Union na isang kilalang martial artist. Pagkatapos ay muling nagtanong, sigurado ka bang isa lang ang tao na nagdudulot ng kaguluhan na ito? Sumagot ang babae na katabi niya, ganoon na nga, hindi nagtagal, nagkaroon ng malaking pagsabog at ang mga tauhan ni Lion King ay nagsitalsikan na rin. Napasabi ang isang tao dito na natalo na raw ang kalahati ng kanilang mga militar forces, napaisip naman dito si Lion King, napaka-interesadong tao raw nito, sa kanyang panunood. Patuloy lang ang pagkatalo ng kanyang mga alagad ng tuloy-tuloy. Natulala na lang dito si Lion King sa kanyang mga nakikita. Samantala, habang nasa ere pa si Soma, sinugod siya ng Silver at Armored Unit upang atakihin siya dito. Pero wala silang nagawa kay Soma dahil nagawa silang patalsikin ito gamit lang ang pag-ikot nito sa kanyang katawan. Pinabilis pa niya ang pag-ikot ng kanyang katawan kaya gumawa ito ng malakas na aipo at napatalsik nito ang mga kalaban. Sabay mabilis din si Soma na lumapit sa harap ni Lion King. Sa kanyang paglapit dito, tinanong naman niya ito kung ito raw ba ang pinuno dito. Sabay malakas na tumama ang suntok nito at nagwasak sa kinakatayuan nito. Hindi nagtagal, nagtaka si Soma dahil ang kanyang pag-atake ay hindi tumama kay Lion King. Sinalag lang pala ng isang general ang kanyang malakas na suntok. Sinabi ng general sa kanya na sino raw ito na isang aso na umarte ng ganito nang hindi nag-iisip.
Sabay balibag nito kay Soma habang sinasabi na sino raw ito. Ano raw ba sa palagay nito ang lugar nila na isang hanapan lang ng away? Sa kanyang pagbalibag kay Soma, tumiritso ito pa ibaba ng bahay. Habang ang general naman ay pinagmasdan lang ang bida sa taas. Iniisip ng general na hindi man lang daw siya nagbigay ng pinsala dito. Pero sinabi dito ni Soma na nasa baba na medyo masakit daw ang ginawa nito sa kanya. Sabay bigla siyang nagulat nang may mga babaeng pumalibot sa kanya. Ang mga babaeng dumating ay pinalibutan siya habang tumatakbo ang mga ito. Sinabi ng isa sa mga ito na harangan daw nila ang daanan ni Soma at atakihin nila ito sa kanyang kahinaan. Sa kanilang pag-atake, madali lang naman itong iniwasan ni Soma. Kaya napasabi na lang ang mga kalaban niya na sobrang bilis daw gumalaw ng bida. Hindi nagtagal, nagsawa na si Soma sa pag-iwas sa mga ito at pinagsasalo na lang niya ang mga dagger na ibinato ng mga ito. Sabay mabilis niya itong ibinalik sa mga ito, hindi naman nagawang iwasan ng mga ito ang mabilis na pag-atake ni Soma kaya sama-sama silang tinamaan at nagsitalsik sa gilid. Si Soma ay pinagmasdan ng itaas sabay mabilis itong umakyat upang harapin naman ang mga kalaban dito sa itaas. Sa kanyang paglapag, dumiretso na ito maglakad palapit kay Lion King. Sa kanyang paglapit, sinabi niya dito na andito raw siya para makita si Chonma. Napatanong naman dito si Lion King sa kanyang sinabi, pero sinabi lang dito ni Soma na sa palagay daw niya na wala sa mga ito ang taong tinutukoy niya. Sabay biglang napatawa ng malakas si Lion King dahil sa sinabi ni Soma na gusto niyang makita si Chonma. Sinabi pa ni Soma dito na hindi naman daw niya gusto silang saktan. Kung hindi daw sila si Chonma, umalis daw ang mga ito sa kanyang daraanan. Nagalit naman ang general sa pinagsasabi ni Soma na kalukuhan. Sinabi nito kay Soma na isa raw itong walang hiya, sa paglapit ng espada nito. Nagawang hawakan ni Soma ito kaya nagulat na lang dito ang general. Sabay dinurog na rin niya ito, at sinabi nito sa general na umatake sa kanya na sinabi na raw niya na andito lang daw siya upang dumaan kaya bakit daw ito ganito. Sa kanyang pagsasalita, hindi naman nagpahuli dito ang mga kasamahan nitong general dahil nagsiatake na rin ang mga ito. Pero hindi naman nagpakita ng takot dito si Soma, ang pag-atake ng mga ito ay tumama sa sahig at nagwasak dito. Nagulat sila nang wala na silang tinamaan, sinabi dito ni Soma na binalaan na daw niya ang mga ito. Sabay naglakad na papaalis si Soma, habang naglalakad si Soma. Sinabi dito ni Lion King na kahit na raw anong kabaliwan ang mayroon nito. Lumampas na raw ito ng linya kaya di na ito makakaalis dito. Sabay mabilis itong sumugod kay Soma, nagawa naman iwasan ni Soma ang damit na inihagis nito sa kanya. Sinabi dito ni Lion King na hindi raw niya inaasahan na gagamitin niya ang kanyang kamay upang harapin lang ang bida. Siya daw ay ang lalaking isang beses ng Sum-Ira ng buong kalupaan at tinatawag ding Lion King. Tingnan daw nila ngayon kung ano ang kaya ni Soma na gawin, sabay ginamit na nito ang kanyang Lion's Claw na 5 sa Lion's Claws niya. Sa kanyang pag-atake, gumawa ito ng malakas na impact sa lugar. Pero nagulat na lang siya nang magawa ni Soma na mas alag ang kanyang teknik gamit lang ang isang kamay nito. Sinabi dito ni Soma na tapos na daw siya magbabala sa mga ito. Napaisip naman dito si Lion King dahil mayroon daw kakaibang lakas si Soma. Sabay tinanong na rin niya ito kung sigurado raw ba ang bida na susubukan ito na testingin ang kanyang lakas. Pero sinabihan lang ito ni Soma na kung yun daw ang gusto niya, di yun ang gagawin nila. Sa narinig ni Lion King, sinabihan nito ang kanyang mga alagad na magsilayo daw ito ng 3 metro. Sabay mas pinalakas pa nito ang kanyang atake kaya nagkabitak na lang ang sahig na kanilang tinutungtungan. Hindi nagtagal, ang damit na suot ni Lion King ay nasisira na rin dahil sa paglaki ng kanyang braso. Naging seryoso ang dalawa dahil walang nagpapatalo sa kanilang dalawa pagdating sa lakas. Habang napapatagisan ng lakas ang dalawa, napaisip naman ng mga general sa gilid na hindi raw kapanipaniwala ang lakas na kanilang nararamdaman. Hindi raw ito kapanipaniwala na kayang makatagal ni Soma sa lakas ng kanilang master. Samantala, si Lion King naman ay sinabihan si Soma na sisiguraduhin raw niya na hindi na magagamit ni Soma ang kanyang kamay. Sabay dagdag pa nito ng kanyang lakas kaya halos lumubog na si Soma sa kanyang kinakatayuan. Sa gilid,
Sinabi ng matabang general na sigurado raw sila na matatalo na si Soma. Pero nagulat na lang siya nang makita niya na hindi man lang natitinag si Soma sa kanilang master. Si Lion King ay hindi na rin makapaniwala sa pinapakitang lakas ni Soma sa kanya. Hindi nagtagal, ang kanilang kinakatayuan ay nagkaroon na ng malaking pagkasira. Hinati na nito sa 4 ang bahay. Kinabahan naman ang mga general dahil ang kanilang kinakatayuan ay maguho na sa lakas ng 2. Makikita natin na naglalabasan na ang litig ni Lion King sa puwersa nitong pinalalabas. Samantala, si Soma naman ay hindi makikitaan ng pagkahirap sa sitwasyon na ito. Habang nahihirapan si Lion King sa kanilang tagisan ng lakas, iniisip nito na si Soma raw yata ay hindi pa ginagamit ang tunay na lakas. Hindi nagtagal, puwernesya na ni Soma ang pagkakahawak sa kamay ni Lion King kaya napaluhod na lang ito sa lakas ni Soma. Hindi siya makapaniwala na hindi niya kaya si Soma sa palakasan. Habang nakaluhod ito, tinanong naman ito ni Soma kung aalis na raw ba ito sa kanyang daanan ngayon. Nagalit naman dito si Lion King at minura pa nito si Soma dahil minamaliit siya nito. Sabay hawak nito sa kanyang sandata. Sinabihan nito si Soma na sino raw ito para insultuhan siya sabay itinutok na nito ang kanyang espada sa kanyang braso. Agad naman nitong pinutol ang braso niya kaya nagulat na lang dito si Soma. Hindi si Soma makapaniwala na pinutol nito ang sarili niyang kamay, habang si Lion King naman ay hindi ininda ng sakit ng pagkawala ng kanyang kamay. Hindi lang yun, naglalabas din ito ng malakas na killing intent sa paligid. Sinabi nito kay Soma na puputulan daw niya si Soma sa madaming peraso hanggang sa wala nang matira dito. Iniisip ng mga ito na hindi daw nila dapat palampasin ito. Lalo na raw na nasa ganitong sitwasyon sila, ang digmaan daw sa Meren Union ay andyan lang sa tabi. Kaya kapag daw hinayaan nilang makaalis ang bida, ang buong Meryong 7 Fortress raw ay magiging puno ng bangkay dahil kay Chonma. Sabay binitawan na rin ni Soma ang hawak niyang kamay. Sinabi ni Soma na inaasahan na raw niya, hindi raw dapat talaga niya maliitin ang mga ito. Samantala, malilipat ang eksena sa Ghost Valley, sa loob nito. Andito ang dalawa na nagkakape, sinabi ni Guigui habang nainom ng kape na ang sinumang matusok ng soul restraining acupuncture ng demonyong emperador sa 9 na mahahalagang meridian point ay tiyak na hindi na magagamit ang kanilang chi, kahit na sila ay isang taong nakarating na sa estado ng imortalidad. At tanging ang patriyarka ng pamilyang Chon lamang ang nakakaalam kung paano ito gagawin. Kung ang mga karayom ay hindi hinugot sa tamang reverse order, ang chi ay babalik at ang tao ay hindi maiiwasan ang kamatayan dahil sa malakas na pagdurugo. Ngunit, kung siya ay nakaiwas sa kamatayan dahil sa kanyang natatanging kakayahan sa pisikal. Nagtaka naman dito si Yacha, sabay tinanong niya si Guigui kung ano raw ang gusto talaga nitong sabihin sa kanya. Sinabi nito kay Yacha na sigurado raw siya na alam na nito na mayroon si Soma ng ethereal body. Kahit na walang chi sa kanyang katawan, magagawang mang-alap ng enerhiya mula sa kalikasan at gamitin ito. Kahit na ang enerhiya ng isang maliit na talulot ng bulaklak. Pagkatapos ay tinanong ni Guigui kung ang mga karayom sa katawan ni Soma ay nahulog dahil sa object movement technique ni Yacha, na pinagkalooban ng iyong 5 chi. Naguluhan naman dito si Yacha, naalala ni Yacha ang laban niya kay Soma. Noong ginamitan niya ito ng malakas na gravity upang hindi ito pagalawin. Naisip niya rin na baka dito natagkal ang mga karayong sa katawan ni Soma noong puwersa nito ang kanyang sarili. Sinabi pa dito ni Guigui na party lang daw yun at kahit na daw hindi lahat yun nawala, hindi pa rin daw nito magagawang maramdaman ang totoong chi nito. Hindi naman nakapagsalita dito si Yacha na parang naging pipi na lang ito. Naalala pa ni Yacha noong oras na nagwala si Soma at naging isang mabangis na hayop. Ito raw siguro ang oras na nagbago ang katawan nito. Sambit ni Guigui na pwede raw kaya na nawalan ito ng malay ng sand alien lamang. Kung ganoon daw ang nangyari, ito raw ngayon ay katulad ng bagong silang na sanggol. Pero may ikonsidera pa rin daw nila ito bilang bata na mayroong kakaibang katawan. Napagtanto ni Yacha ang mga pangyayaring naganap kay Soma. Noong nawalan raw ito ng malay, naglabas ito ng walang hanggang enerhiya. Kahit na raw ito ay panandaliang oras lang, nakaramdam daw siya ng kakaibang kapangyarihan dito. Kakaiba raw talaga si Soma at nakakainteresado daw ang taong ito.
Samantala, bumalik naman ang eksena kay Soma na umiiwas sa mga atake sa kanya. Iniisip niya na hindi raw siya sigurado dahil nawala daw ang kanyang alaala noong oras na yun. Pero ang kanyang katawan daw ay naging magaan parang isang balahibo na lang. Ang kapangyarihan daw ay umaapaw sa kanyang katawan ng walang katapusan. Naging malakas raw siya at naging mabilis din, nagagawa na niyang iwasan ang mga atake sa kanya nang walang kahirap-hirap man lang. Ang mas maganda pa raw doon, mas nararamdaman na niya ang madaming bagay hindi katulad noon. Mas madali daw sabihin na mas nakikita na niya ng malinaw ang lahat. Ang enerhiya raw na tinatawag ng martial artists na chi. Ang maliit at ang pagdaloy nito, para daw ang oras ay nagiging mabagal na lang sa kanya ngayon. Sabay madali lang niyang iniwasan ang atake ni Lion King sa kanya. Sabay sinipa niya ito kaya tumalsik na lang ito pataas. Habang nakataas ang kanyang paa, sumugod naman dito ang mga general upang atakihin din siya pero sinabi lang ni Soma na sobrang bagal daw ng mga ito. Siya daw ay nasa harap sabay siku sa lalaki, sabay lipat naman niya sa likod at sisipain naman ang isa pang lalaki. Sabay mabilis naman siyang pumunta sa ilalim ng isa pang lalaki upang bigyan ito ng malakas na uppercut. Sabay lipat ulit siya sa taas naman upang sipin naman ang isa pang lalaki na hindi man lang siya namalayan. Mabilis niyang tinatalo ang mga ito dahil para sa kanya ang bagal lang ng oras kaya mabilis siyang nakakakilos ng malaya at hindi man lang siya magawang makita ng mga ito. Kaya ngayon daw, hindi na siya mag-iisip ng kung sino-sino man dahil malakas siya. Habang nakatayo siya sa baba ng bahay, sinabi nito na wala na raw makakatalo sa kanya.